Hello, allow me to share for this Sunday sa akong nakatunan gikan sa among church, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nag-study kami sa among Sunday School sa Old Testament ug na nakita karon sa kabahin sa anak ni Isaac nga twins. Kani si Isaac anak ni siya ni Abraham ug ni Sarah. Nagkatong kani si Isaac katong gi-sacrifice ni Abraham patsununta pero wala na dayon gipugan sa angel nya kani si Isaac naka pangasawa ni siya usa ka gwapa nga very strong po personality nga faithful nga si Rebecca ug kani sila duha nakaanak ni sila og twins, the first ever mention sa Bible nga twins nga brothers ug sila ra gyud nahisgutan nga twins sa tibuok Biblia sa kunay balan, si Esau ug si Jacob. Si Esau ang gi-consider nga older brother, twin brother kuno tungod kay siya una ni gawas nan usa si Jacob. Kani si Esau, ang trabaho niya, hunter. So mulakaw ni siya to sa layo, mangitag mga kuan siguro mga mananap nga mahunt niya para dalon niya silang balay. Tapos boy kaunon siguro niya. Ang trabaho pod ni Jacob, ang manghod nga twin brother, mostly na siya sa balay kay nara siya sa farm. So dula siguro ang farm makauli siya. Sige, fraternal twins ni sila or dili identical, di sila pareha gitsura. Kaya na-mention sa Bible nga kani si Esau, ang older twin brother, balibuon siya. Murag nagdagan yung balibo kay nabuta maguni sa time si Isaac na ma-identify niyang mga anak kung kisa anak kung pinagi sa skin. So taas kay nagsistorya daga kay istorya tungod kay Harris si Esau, pero focus natin gamay istorya ha. So there was a time nga kani si Esau naghunt pag uli niya sa balay nila exhausted kay siya or gutom kay siya nga murag magmalatay siya sa kagutom. Unya diya nga timing pod nga si Jacob naglutog stew, S-T-E-W, sa Bisaya dahil gitawag di siya nilataan. So nilat ang baka siguro, nagkamay patatas, nagkakas, nagkamay bisyo niya, humot sad kayo. So nihangyo si Esau, sa inanang istorya, nihangyo siya gutom kay ko, matay ko pakaon ako. Kani po si Jacob, for whatever reasons po, kay usay mo ko dita mo judge ano nila, kay baso gisugo na sa Ginoo, or gi-inspire sa Ginoo, or kabubuton mismo sa Ginoo, muni may tabo sa ilang kinabuhi niya atong panahon na. Kaningon si Jacob, somehow nga, sige, pakanon ka na ako, pero ako ana imong birthright. Payari ko sa imong birthright. Kaya kanina yung birthright sa akong research, aduna kini, anak kini ni Esau, mahatag kaning birthright nga more automatically sa eldest nga anak nga lalaki. Sa this time si Esau, ang birthright is very precious kay makaangkon kag inheritance gikan sa imong ginikanan nga mas dako pa sa walay birthright. And then mas ikaw pa ang musunod nga mahimong leader sa family kung mawala ni mong papa. So dako kay na siyang responsibility, dako kayo bitang opportunity and blessing ang katungod ug dako kay honor sa katawo nga na siya birthright. Si Esau ang naay birthright. Tapos sa kagutom pod ni Esau nga ikamatay jud kuno siguro niya to that time kinadyo pagkaon niya lami pod kay siguro ang nilat ang baka siguro nisugot na pod Esau nga ihatag na ibayad niya kan Jacob ang birthright in exchange for the nilat ang pagkaon. Taas pa ni siya storya, dagal pa complications. Sunda ko ninyo kay makalingan nila storya, maabot po ni Jacob na mong kuana ito si Joseph, katong 12 tribes of Israel, yung paingon na ni David and Goliath, paingon na ni sa katong 12 tribes of Israel, kat yun sa pag-divide, si Jeroboam, daghan kayo. Padulong na good po ni sa New Testament sa birth of Jesus Christ. So padayon kita ni Esau, nisugoten siya nga ilisan, ihatag, ibayad na yung birthright nga to kan Jacob in exchange for ang nilatan nga magbaka. So sa ato lang makatunan ani nga makayon nga grabe po si Jacob, wala na po nagihatag ang pagkaon pa sa igsuon man na. Pero na prank lang na ilog yun ni Jacob ang birthright. Pero so kabubuton magunas Ginoo kay di man po naman yung Ginoo nga agi nang limbong si Jacob munang napaingon ng birthright di gyud masugot ang Ginoo ana. So najud po reason ngano ni sugot ang Ginoo ang birthright mapapasa gikan ni Esau paingon dito Jacob. Kadili lang tungod kay manghihilan si Jacob na gyud kabubuton na gyud divine intervention kabubuton gyud as Ginoo. Kay makita po nato sa ining storya makakaton pud ta nga grabe na po si Esau, makaingon ta nga dili po di siya karapat dapat sa birthright, kay yun anak ra ka dali ang iyang pagtugot nga kani mawala kaniya, mahatag ka ng Jacob just because of a bowl of a stew or nilat ang pagkaon. Kaya siya Ginoo nga dili jud po kaangayan Esau nga ikaw magdala sa birthright, kay mura magud siya mahimong siya na sunod nga prophet, dagan kayong
spiritual blessings, bit opportunities and powers nga ihatag sa gid pasalig kaniya kung mamatay ang aman nga si Isaac tungod kay naa niyang birthright. So mas sulti nato nga grabe ra pud ka makayo siguro gino grabe ra pud ka eso nga tungod lang sa pagkaon imo na dayong i-sacrifice ning birthright nimo nga murag bag imo ra dayong gipaliwala ingon ana ra dayong siya ka light ingon ana ra dayong siya ka wala kayo hinungdan or kapuslanan nga dali ra nimo ihatag. So mao po ni ato lesson makatunan atong experience ato eso bitaw nga usay bitaw ng daghan tang mga spiritual responsibilities or mga commandments nga gisugo sa Ginoo or mga butang nga dapat nato buhaton diri sa ato kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. But sometimes ato na siya i-sacrifice just of simple things. Musulod lang og politics sa kay siguro in the future magsigog og politics para ani mga maleta nga puno kwarta billions of money. I mean, wala lagos lagaw na una nga daghang naglisod nga tawo, daghang nagutom, daghang panginahanglanon, naggera pa karon, kinalatag kwarta, daghang makatalagman nga perhaps ma-minimize yung tanan kung natin mga flood control programs, na mga projects diya nga mapugan ni mga calamities, na siguro mga bangka, na siguro mga pump boat, na siguro mga salbabida, nga makakapyot ta kung na mga baha, kung sa magani. Pero ila ra giluklok sa ilang bulsa, dila sa ilang bulsa, kung dili sa ilang makaban, sa ilang mga bathtub, siguro kabitighan ng kwarta. So murag in exchange for their salvation or in exchange for their faithfulness in God. Kaya na mag-uslay faith in God kay Christians biyata. Magsimba po na sila, mapunay mag-una-una nagsimba. Pero tungod lang sa kadalo sa kwarta, tungod lang kay hadlok sila nga mapildi sila sa eleksyon, tungod lang kay hadlok sila nga kasukan sa presidente or whatever, ilang gihalok na tanang kwarta. Kuan bitaw, sama kay eso ba, dali ra nila na surrender ang ilang prinsipyo, ilang faith, ilang relationship sa Ginoo tungod lang sa mga material nga butang. So kita dapat careful po ta niini kay si Satan, may kay siya mo taktika, may kay siya mo limbong, muilad ka nato in a way nga gamiton niya mga material things, mga bahandi, even mapagkaon siguro, mga kanang prestige, fame, wealth, properties, unsa man, whatever relationships or even friendship ba nga wala sa saktong lugar o relationships ba wala sa saktong lugar o malita-malitang mga kwarta nga di man pud unta nato ni madala sa langit o ang even worse pa, ang problema pa mao po ni kining mga kabtangan o kaning mga butanga sa atong kadalo nga makapaingon pa nato sa impyerno. So dapat pagtimaan kita, magbantay kita, dili kita mahangol sa mga butang nga worldly kalibutanon nga kini labi na nga makadaot ka nato labi na sa atong pagpaningkamot nga makabalik kita magpuyo sa langit kauban atong Heavenly Father si Jesus Christ. Let's not be like Esau nga dali ra kay niyang gi-surrender ang iyang faithfulness, iyang relationship sa atong Ginoo tungod lang kay gigutom kay siya. I share this in the name of Jesus Christ. Amen.